October, January 31. Pakinggan natin itong nagbibida-bida na Cielo Magno. In the past, naniniwala tayo sa kanya, sa mga sinasabi niya. Pero hanggang ano lang pala, pare, pasad lang pala ito. Ito pala ay pasakali lang pala niya. Tinira niya si Vic Rodriguez, tinira niya yung budget. Pero at the end of the day, siya rin pala ay isang instrumento o behikulo ng mga kaliwa. Ito, pakinggan natin yung interview nitong Magno na ito. Meron pong event sa Friday, Enero 31, at ito po ay sa EDSA Shrine. Can you just confirm this event? At ito ho ba ay anong event at kasali po ba ang inyo pong grupo dito? Ano pong grupo ito, ma'am? Yes po. So sa January 31 po, 2 to 8 p.m., nag-organisa po tayo ng isang indignation rally. Isa po itong concert rally dahil pagod na po ang taong bayan sa mga usapin ng korupsyon. At kailangan po nating pag-igtingin yung mga karapatan natin bilang taxpayers para mag-demand ng accountability sa ating mga politiko. In-enumerate po natin yung mga panawagan. Kasama po dito yung pag-demand ng pag-file ng kaso sa Supreme Court dito sa General Appropriations Act na dapat ay inuuna ang interes ng taong bayan. Nagdedemand din tayo na i-abolish ang confidential fund. Nagdedemand tayo na i-disclose yung lahat ng recipient ng mga ayuda para magkaroon tayo ng people's audit. But at the same time, dinidemand din po natin kasi ang pakiramdam ko, specifically ako halimbawa po itong kongreso natin nakuha na yung pork barrel nila, lahat ng mga proyektong in-insert nila sa budget. Inaliw-aliw ang taong bayan dito sa mga Quadcom hearings at saka mga public accountability hearings, pero walang ginagawang pagkilos, no? So, dinidemand din po natin ang kongreso natin at si President Marcos na i-exercise ang kanilang constitutional mandate para gawin ang impeachment ni VP Sara at i-file na yung mga kaso na nababatay sa lahat ng mga ebidensya na inilatag nila dito sa House of Representatives. Kaya ang panawagan po natin dyan, panagutin ang lahat ng mga korap. Tingnan mo itong kumag na ito. Putang, di na lang natin sabihin. Tingnan mo, paring Ado. Nagbibida-bida, sinasabi niya, na itong budget na naipasa at pinirma ni Marcos is the most corrupt. Tapos, sasabihin niya, ang rally ay para utusan si Marcos na ipa-impeach si Sara. Miss Cielo Magno, kung hindi ka katawa-tawa, pinipintasan mo yung budget. Ito, pakita natin ito. Sinasabi niya, DPWH na hindi naman nanghihingi ng dagdag na budget ay binigyan ng karagdagang 289 billion pesos. At ang budget ng Senado, dinagdagan ng 1 billion. Ang budget ng House of Representatives, 18.8 billion pesos. So hindi lang po PhilHealth ang problema ng 2025 budget. Ang problema natin ay yung kabuuan ng budget at ano yung kinakatawan nito. At naniniwala po tayo na ito na po ata ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Ito na po na budget ang pinaka-corrupt sa buong Pilipinas. Anong ibig sabihin yan? Napakahindot mo naman na sasabihin mo pinaka-corrupt na budget yung pinirmahan ni Marcos. Pero, ang gusto mong ipa-impeach, si Sara Duterte. Pakialam ni Sara Duterte sa budget na. Hindi si Marcos. Si Marcos yung pumirma sa pinaka-corrupt na budget. Bakit kayo magmamarcha na si Sara Duterte ang ipa-impeach nyo? Bakit hindi kayo gumawa ng impeachment case kay Marcos kung talagang tunay kayo na humahangad na lalaban para sa taong bayan?